ay paano lumago ang church. Ngayon naman, pag-usapan po natin, alright, ay pag-usapan natin chapter 3, Revelation, ay chapter 3. Pag-usapan naman po natin, kaninang umaga, paano lumago ang simbahan. Ngayong hapon, paano naman po namamatay ang simbahan. What can kill a church? Alright? Ano ang mga bagay-bagay na pumapatay sa simbahan? Chapter 3, verse 1. Sundan niyo ako sa inyo mga mata, Revelation. And unto the angel of the church in Sardis, write these things, saith he that hath the 7 spirits of God and 7 stars, I know thy works. Ito po yung isang pangalan ng banal na Espiritu. Sabi niya, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Right? Thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Itong church sa Sardis, kapatid, isa po itong church, kapatid, na punong-puno ng kasalanan. Ang mga miyembro po dito, namumuhay po sila sa kasalanan. Yan ang problema po dyan. At they are spiritually dead. Sila po ay masigasig, sila po ay nagpapatuloy, pero namumuhay pa rin, kapatid, sa kalaswaan. Ang sabi niya dito, he that overcometh the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. Hindi ko buburahin ang pangalan nila, but I will confess his name before my Father and before his angels. Alright, sa verse 5. He that overcometh the same. Yung kasalanan, pag na-overcome mo yan, the same shall be clothed in white raiment, kakasamahin ko siya. Sabi niya, at hindi ko buburahin ang kanilang mga pangalan sa book of life. Pero iko-confess ko yan, ikukwento ko yan, i-endorse kita before my Father. Siya ang endorser po natin. And before His angels, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So yung mga may pandinig ay makinig. Alright? Ngayong hapon po pag-usapan natin about the church. A lifeless church or a dying church. What can kill a church? Kung ang simbahan ay may nagpapalago, meron ding pumapatay sa church. Sinong promotor ng pumapatay sa church? Satan. Can we pray? Salamat o Diyos ulit. Biyaya lamang, Panginoon, makapagpatuloy. Biyaya, nakabalik ang mga anak po ninyo. Praying for them, Panginoon. Mangusap po kayo. Ngayong hapon, makita po namin, this morning, napag-usapan po namin about the growing of the church. And this afternoon, we're going to talk about killing the church. Praying, Panginoon, Holy Spirit, mangusap po kayo. Ay magbigay ng kaliwanagan ngayong hapon. Patawad Ama sa mga pagkakasala po namin. May mga nag-online, tulungan nyo rin po. Maganda ang signal, Panginoon, makaabot sa kanilang mensahe. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright, kapatid, tayo po'y makaupo. Maganda po yung ginagawa po ninyo, yung speaker na isa, ilagay nyo po sa labas para maririnig po sa labas. Pero maglagay na rin po kayo ng offering bag. Kasi nakikinig sila, dapat magbibigay po sila. Amen. Pero mahirapan sila magbigay. Tayo nga nakikinig, hindi pa nagbibigay eh. Sila pa kaya? Nangiti kayo. Kung na kayong ngumiti para hindi mahalata. Alright. What can kill a church? Ito po ay simbahan po sa Sardis, kapatid. Makikita mo nyo po dito, ang problema po dito ay sila po ay hindi po sila namumuhay ng maayos. At in spite sa kanilang pagiging aktibo sa gawain ng Panginoon, nandun pa rin yung pamumuhay po nila na hindi naayon sa kagustuhan ng banal na Espiritu. Kaya nga po,
sabi niya dyan, kapatid, he that overcometh, pag na-overcome mo yan, the same shall be clothed in white raiment. Alright? And I will blot out. So nandito sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay ma-overcome mo yung maling ginagawa mo, pag ikaw ay isang Kristiyano na. So pag-usapan natin, in short, the church ngayong hapon, at meron lamang 4 na puntos, kapatid. Number 1, na alam natin na pumapatay sa simbahan, sa mga naunang Kristiyano, what? Persecution. Persecution. Kaya nga ang simbahan namamatay kasi nung araw, sila po'y pag nagtitipon ipinagbabawal. Ang mga Kristiyano, punta kayo sa mga Muslim countries, hindi pa naman ako nakaabot, pero sabi nila ayaw nila yung Bible. Ayaw nilang mahulihan ka po na nag-aaral ng salita ng Diyos. So yun ang pumapatay sa church, kapatid. Kaya nga po hindi po maka-penetrate yung ibang mga missionaries natin sa mga lugar na komunista kasi ayaw nila po yung salita ng Diyos. So yan, persecution. Yun dan po yung sinasabi niya dyan sa Revelation chapter 2, verse 9 and 10. Kung titingnan niyo po sa Revelation chapter 2, verse 9 and 10, maganda po, puntahan po ninyo kapatid, basahin natin sabay-sabay. Alright, ang sabi po niya dyan sa verse 9, chapter 2, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them, which say they are Jew and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of these things. Sabi ng Panginoon, huwag kayo matakot. Which thou shalt suffer, behold, the devil shall cast some of you into prison. Huwag kayo matakot. Sabi ng Panginoon, yung iba dyan, ikukulong kayo. Pablo, nakulong. Si John, sumulat dito, nakakulong. Right? That ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ang sabi ng Panginoon, be thou faithful unto death. So anuman po ang kalalabasan po ng atin pong buhay, pag tayo po ay naglilingkod, pag tayo po ay nasa Panginoon na, kapatid, huwag tayong matakot. Wala pa ngang nanghuhuli sa atin eh. Noong araw, pag nakita nilang nangungusap po kayo tungkol po sa Panginoong Jesucristo, pinag-usapan nyo, hinuhuli ka na. Ngayon, wala. Kahit saan ka pumunta, mag-soul winning ka, mga tok ka, wala. Pero marami na pong hindi nag-soul winning. Marami na pong natatakot na makipag-usap sa tao. Wala pa ngang parusa eh. Noong araw, nakikipaglaban sila na kahit anong mangyari, sinusuong po nila yon. Ganon nila kamahal ang Panginoon. Kaya nga, kung maunawaan lang po natin sana kapatid, ang kahalagahan ng church, sabi ko nga po sa inyo, maraming hindi nakakaunawa about the church. Totoo yung pinuntahan namin. Ilan ang nakausap po namin. Hindi sila makapag-decide na ipagamit man lang yung covered court or ipagamit man lang yung pag-aari ng barangay na that is a public place. Ayoko na lang makipagsagutan. Hindi naman yung trabaho natin eh. Right? Kung ayaw nila, panalangin natin. At ako'y naniniwala sa kaluban ng Diyos. Kung ayaw ng Diyos na gumamit tayo ng mga public property, malay nyo, bibigyan tayo ng Diyos ng private property. Amen. Kaya nga po, yan ang katotohanan, kapatid. Yan ay persecution. Sabi ko, pag Katoliko ang nagsabi dito, baka ibigay pa nila yung mga sound system, ibigay pa nila yung mga upuan. Kasi nangyayari sa mga baryo. Yung kapatid ko, pag pumunta, nag-message lang ata yung pare, grabe yung pag-aayos nila, oh. Mayroon pang magaganda ng lamesa doon. Pero pag baptist ang pupunta, wala ka, hindi ka papansinin. That is persecution. Given na po yan. Pero sabi nga po ng Panginoon, be thou faithful unto death. Alright? Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ikaw ay bibigyan ng crown, bibigyan ka ng parangal ng Panginoon. Magpatuloy ka lang. Sabi niya, hindi ko buburahin ang pangalan mo dyan. Maging matapat ka lang, be thou faithful unto death. Kaya nga nakakalungkot, kapatid, kung 3, 4 na taon ka pa lang dito, 5 taon, magmamalaki ka na sa Panginoon. Kung ikaw na ngayon ang persecutor, ikaw na ngayon ang umaayaw, ikaw na ngayon ang ayaw mag-support sa gawain ng Panginoon, ikaw ngayon ang nagpapakitang marunong pa, kapatid, ikaw ang persecutor ng simbahan ng Panginoon. Kaya nga, kapatid, ito ang pumapatay sa simbahan ng Panginoon.
Pero napakagaling ng Panginoon. Sabi niya, be thou faithful unto death. Kamatayan natin na magpapatuloy, matapat tayo sa Panginoon. Kung soul winner ka ngayon, soul winner ka habang buhay. Kung nagbibigay ka dati, magbigay ka habang buhay. Kung nagpapagamit ka dati, nagpagamit ka habang buhay. Hindi lang na pag napapalakpakan ka, wow, ang galing, ang ano niya, ang sipag niya, sino yon? Si Bato. Sa Senate. Lahat na lang ng ang sa'yo. Oh, alam mo, yan, ano yan, okay yan, suportado yan, After 2 years, after 3 years, nasaan na? Di nyo ba alam na yan ang persecution ngayon? Ng mga Kristiyano? Wala na pong papatay sa atin, baptist nang pumapatay. Wala nang namumugot ulo. May mga baril ng pastor eh. Sino pa? Hindi na yan. Wala na yon. COVID nga eh. COVID nga. Ano tayo patitigilin? Nasa tama tayo. Patitigilin mo 2 taon? Kung sa 2 taon o 1 taon na hindi tayo nag-service, sa tingin nyo, nandyan pa kayo? Kanya-kanya na tayo. Nakarinig ka ng espiritista, nandun ka na rin, espiritista ka na. Nakapakinig ka ng sabatista, sabatista ka na. Kaya nga sa pamamagitan ng pakikinig, doon tumibay yung ating pananampalataya. Kung hindi ka na makikinig, lalambot na ang pananampalataya mo. Hindi ka na naniniwala sa giving, hindi ka na naniniwala sa soul winning, hindi ka na naniniwala sa church attendance. Basta ako, may Diyos ako. Alright? So sana nakita po natin ito, kapatid. Number 2, Satan, hindi naman niya ipinagbawal na pumunta ka sa simbahan na ito. Pero magbibigay ng ibang pagpipilian mong simbahan. Nung dumaan nga ako dyan sa Sibilya, at narinig ko na rin na yung Sibilya pala one of the highest in number sa population. Mahigit 10 ang simbahan. Ako'y litong-lito kung ako'y taga-Sibilya, saan dito ang totoo? Ay saan dito ang totoo? Number 2, about false teaching. Ang taktika po ni Satan, kapatid, ayon po sa Acts chapter 20, sige po para hindi kayo antukin. Alam po nakakantok yung boses ko. Acts 20, verse 29. Mamaya magkape tayo, kapatid. Pero umiiwas-iwas po ako kanina, kumain lang ako ng isang bowl na beans. Busog na ako. Sana panatilihin ng Diyos yun. Baka sakaling makakaipon na rin ako kasi hindi na ako kakain eh. Right? Chapter 20, at sana ay lahat kami ay ganun ng panlasa. Ay ganun ng panlasa. May talbos lang ng kamote, isang mangkok na ganyan. Alam nyo, sekreto? Dati malaking plato namin, sabi ko nililitan ko, platito na lang. Kasi kung platito lang, maliit lang ilalagay mo, natutuwa ko sa kay Brother Elvis. Pag kumain siya, kahit saan kami, talagang, meron lang talagang guhit. Ako walang guhit eh. Hanggang dito. Kaya sabi ko yun ang gusto kong maabot. Chapter 20, kapatid, verse 29, ang sabi po ng Bible, right? For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Sabi ni Pablo, alam ko na pag-alis ko, darating ang wolves. Ano yung wolves? Sisira sa inyo. Enter in among you, papasok, not sparing the flock. Wala siyang ititira. Alright? Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Kahit sa grupo ninyo, meron ng tatayo dyan, mag-a-arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Speaking perverse things. Ano yung perverse? Pabaliktad. Hindi na makatotohanan.
Alam ko pag alis ko dito, meron ng tatayo dyan. Anong nangyayari sa church? Na-split ang church. Nahahati ang mga mananampalataya. Kaya sabi ko po sa inyo, mag-ingat po kayo, kapatid. Kasi si Satan, simple lang trumabaho. Meron akong doon sa ka-fellowship natin na church dati, doon sa si Pastor Solomon, saan na yun? Antique. Yeah, marami daw ano doon. At nagpaaral ng kamag-anak, babae, sa Bible School. Nag-stay in. Classmate ko, mista ko mismo, at kasabay kong graduate, matalino, magaling ito. Kung sa preaching din lang, talagang salsaluyot niya yan. Bata pa, parang si na Michael. Ako talaga, nakunang dahil panunot ko. Graduate po kami, full-time sila doon. Nagpapaalam ng mag-asawa. Sabi ni Pastor, sige, tapusin mo na yung project, ikakasal ko na kayo. Next year, tapos na yung project, kakasal ko na kayo. Yung pala, mag-boyfriend, girlfriend na. Yan ang problema pag nagtatago. Nireveal ng Panginoon. Itinanan yung babae. Umuwi sila ngayon ng Antique. Wala silang pera, di lumipad sila. Graduate na sila parehas. Meron tayong prinsipyo, kung saan ka nagkasala, doon ka magbabayad ng kasalanan mo. Sinabihan, Pastor, nandito yung mga nagtanan. Sinabihan siya, pabalikin mo dito. Ayusin nila problema nila dito. Hindi nangyari. Huwag mong bibigyan ng ministry nila kasi mayroon silang problema. Binigyan, pinag-preach, magaling. Mas pogi ka sa pastor niya. Laking Maynila, makinis, may brace pa. Yung pastor niya, sungki-sungki ipin. Parang ako, maitim, maputi yung isa, batang-bata ito. Pastor ka na ng 20 years. Sunod na mabalitaan, umiiyak yung pastor. Bakit? Na-split ang church. May tumayo sa grupo nila, nainganyo yung mga ayun, ay nainganyo. Kaya sabi ko nga, mahirap yung hindi alam ng pastor kung sino-sino yung mga nagkukutsabahan sa church. Makikipagkita sa labas, hindi alam ng pastor. Nangyari, split. False teaching. False teaching. Kaya nga po, kung makita nyo po kapatid, dito po sinasabi niya po dito, for I know this that after my departure, sabi niya, departing, may papasok dito. Also of your own selves shall men arise speaking perverse things. Magtuturo na po ng hindi katotohanan. Kaya nga po kapatid, si Satan, ginagamit niya yung taktika kapatid, na yan, para sa mga maraming simbahan. Kaya ang ginawa niya, nagtayo ng maraming simbahan, ang mga tao, uy, maganda ito air condition. Doon sa amin, pinagpapawisan. Tapos yung pastor dyan, maalumanay magsalita. Alam mo, nakakabighani. Pag nakakapakinig ako, akala mo nasa langit na ako. Paano? Patay mag-preach, di nasa langit ka na. Pero yung pastor namin, puro pabugta. Galit na galit. Nagsabing galit ako. Preaching is shouting. Amen. False doctrine. Anong kwenta na ibinubulong sa'yo, kaya nga hindi niya may sigaw kasi mali tinuturo. Kung tama yung tinuturo mo, panindigan mo yan. Kahit saan ka dadalhin, iharap ka man sa Senado. Tama ang sinasabi ko. Pag sinabi pa ni Bato, ano yan? Nakita mo? Hindi, narinig ko lang. Hearsay yan, hearsay yan, hearsay. Pero pag sinabi mo, nakita ko yan, at ito, nakita ko, nabasa ko, ito yung katotohanan. Hindi kita i-contempt kasi nagsasabi ka ng totoo. Maraming dapat makontempt eh. Bakit? Nagtuturo ng false teaching.
Kanina, yung bisita na taga Santa Lucia, nakausap ko. Kaya gusto kong kausapin kasi nakita ko kanina, ano siya, attentive. Nakausap naman na at ang tanong niya sa akin alam mo, Pastor, sabi niya si Jonah, hindi siya pumunta doon sa pupuntahan niya kagad kasi alam niya na ang Panginoon magbabagong isip niya. Abay, sabi ko, paano po yun? Sabi ko, paano po yun? Hindi siya sumunod kaagad na pumunta ng Ninive kasi alam niya magbabago naman yung isip ng Panginoon. Ano magbabago? Magbabago doon kasi ang Panginoon, pangatlong utos na niya kay Jonah yon. Kaya alam na ni Jonah yung ugali ng Panginoon, pantakin mo yan, sabi ko. Saan mo makikita yan? Sabi ko na lang, alam niya o hindi, sabi ko, ang totoo niyan, ang gusto kong makita, na itong si Jonah, ayaw niya ng responsibilidad. Kasi kung pupunta siya ng Ninive, magpupuyat siya, mag-aaral siya, magtuturo siya, marami siyang haharapin na pagod at puyat doon sa kanyang pinagdalhan sa kanya kasi propeta siya Mayroon pa siguro magagalit sa kanya. Pero ini-evade niya yung sarili niya sa responsibility. Hindi lang yan, Pastor, sabi niya. Alam na niya rin niya kaya hindi siya sumunod. Okay. Magaling si Jonah. Sabi ko, nabasa mo yung isip ni Jonah. Tapos, ang tanong niya sa akin, naniniwala ka sa 3 days and 3 nights, Pastor? Oo. 3 araw at saka 3 gabi. Sabi ko, alam ko na yung kamatayan ni Kristo yon. Sabi ko, naniniwala ka na si Kristo na buhay ng linggo? Oo, sabi niya. Kaya may panambahan kasi in memory sa pagkabuhay ni Kristo. Oh, Pastor, sabi niya. Nagkasundo kami doon. Pero yung sinasabi niya, alam ko na yung 3 days, 3 nights niya na hindi po Biyernes ang kamatayan ni Kristo, Miyerkules. Inaabangan ko na yun Pero hindi na nagpatuloy. Ang tanong ko na para matapos, sabi ko, kayo po, naniniwala po kayo sa kaligtasan kay Kristo lamang? Oo. Kung sakaling magkasala po kayo, ligtas pa ba kayo? Hingi lang ako ng tawad sa Panginoon. Medyo padaplis na. Sabi ko, tama po yun. Sabi ko, tama po yun. Alam niyo po kapatid, ay yung kanila, ang simbahan ay, anong tawag? End time believers. Sabi ko, wala dito yun End time believers. Ako, baka nagtapos na yung oras ninyo kasi end time Alam niyo po kapatid, napakarami pong false teaching. Napakarami kang napapakinggan ngayon na hindi mo na makitaan ng katotohanan sa Biblia. Ay katotohanan sa Biblia. Ito ang pumapatay. Kaya nga kung ikaw kapatid, hindi naging matibay ang pananampalataya mo, hindi ka natuto at nakapakinig lalo na ginang salita ng Diyos, madali kang madadala. Kaya nga kapatid, kung ikaw ay nakarinig ng mensahe na hindi mo nagugustuhan, ay, babalik na lang ako sa pagkakatuli ko. Di ba? Babalik na lang ako sa pagkaganito. Alam mo po kapatid, sabi ko nga, ang aso, ang isinuka niya, binabalikan niya at kinakain niya. Isinuka mo na't lahat, babalikan mo pa yung maring katuruan, nalaman mo na yung katotohanan. Yan ang sinasabi ng Bible na false. F-O-O-L. Ipinakita na ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos at ayon sa simbahan mo, yung tama at mali. Dalawang pintuan yan, tama at mali. Ginusto mo pa rin yung mali. Kapatid, yun ay maling katuruan. 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves, ang sabi niya dito, swift destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Kaya nga mag-ingat po tayo dito kapatid. Dalawang bagay para mabantayan natin. Alright? Yung sarili natin. Ito sabi po ng Bible sa 2 Timothy chapter 4. Alam ko na po ninyo yan. Para mabantayan natin ang sarili natin about false teaching. Alright? 2 Timothy
Ano sabi ni Pablo? 2 Timothy chapter 4 verse 3. 2 Timothy chapter 4 verse 3 ang sabi na, for the time will come. Diyan po kayo, sige po, maganda po yan. Chapter 4 verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating ang panahon, hindi na nila makayanan yung totoong doktrina. Bakit? Hindi mo makayanan ang totoong doktrina. Minsan, kumukontra na sa kagustuhan ng katawan natin. Minsan kumukontra na doon sa ating pong pamumuhay. Yan ang totoong doktrina. Pag sinabi mong sound, that is the truth. Sabi ni Pablo, sabi po ni Pablo kapatid, chapter 4, babalik po tayo. Babalik po tayo. Chapter 4, verse 3. Alright? Nasaan na yung binabasa ko? Dali. May hangin eh. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Aking mata. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Nanganganida po ang kanilang tainga. Alright? Why? But after their own lust shall they heap to themselves. Kaya sabi ko nga, paano pa pupunta sa simbahan yung mga kabataan na gustong-gusto nila yung kahalayan sa kanilang sarili? Makati na yung tainga nila, makinig. Ang nalulungkot lang ako, kung pati magulang, nasasaktan na rin pag naririnig ang kahalayan ng mga bata. Kapatid, wala sa isip ko, nasaktan ko kayo. Ang isip ko, magtulungan tayo para mga batang ito may saayos. Hindi yung anak ko na naman na nakita ni Pastor, hindi lang anak mo, napakaraming anak natin dito, even my own kids. Hindi sila exempted sa kalaswaan. Kaya marami na dyan, sabi niya, after their own lust shall they heap of themselves teachers having itching ears. Makatina ang tainga, and they shall turn away their ears from the truth. Inilihis na nila yung pakikinig nila sa katotohanan, and shall be turned unto fables. Alam niyo fables? Istorya di pugpugot. Wala nang katotohanan na pinag-uusapan. This is the truth. Nothing but the truth, but the whole truth. Wala na pong iba. Ito talaga, kapatid. Ito talaga. Yan, kapatid, isang pananggal lang natin para mabantayan natin yung maling katuruan. Huwag kakati yung tainga natin. Huwag tayong madadala na yung ating minsan emotion. Hindi mo na makayanan yung doktrina, kaya umaayaw ka na. Yan ang doktrina ng Panginoon eh. God is a God of order. Gusto ng Panginoon, kaayusan. Not only for me, not only for my wife, not only for my eldest son, second, third, fourth, fifth, sixth, hanggang sa apo ko, gusto ng Panginoon makapakinig ng tamang katuruan at matuto ng tamang katuruan. Hindi lamang tayo-tayo, hanggang sa sons of our sons. Gusto ng Panginoon na sumusunod dito. Kaya sabi ko, kung tumigil ka, tatay ka, saan papunta yung pamilya mo? Anong matutunan ng pamilya mo? Nanay ka, tumigil ka. Anong may tuturo ngayon sa susunod na henerasyon? Anong may tuturo natin sa kabataan? Sana nakukuha natin ito, kapatid. Madali lang tumigil kung tumigil lang eh. Isang message lang. Pastor, ayaw ko na, magpadala ka na ng pastor dito. Tapos ang usapan, how about the next generation? Luluray-luray na sila ng, pumapalakpak na si Satan. Lilipat na dito yung mga pag-ganon-ganon na. Ay. Sabi nga ni Brother John Kevin, ang Baptist pala, pastor, meron silang drums. Meron sa church, ang dami. Pinaglalagyan ng tubig. Malilito ka talaga. Kasi bagong Baptist ka, makakakita ka,
magpipreach, hindi naman nagsishare ng gospel. Kung baptist ka, kapatid, number 1 ituro mo, salvation. Paano ka magtuturo ng Christian living? Wala pa sa kanyang banal na espiritu. Unang-una, papasukin mo muna, taniman mo ng salita ng Diyos. At ang banal na espiritu, ang sabi po niya, mananahan sa kanya. Kaya nga po, kapatid, false doctrine, number 3, 4 lang ito. Ayun, yung pinag-usapan natin, worldliness. Includes immorality and materialism. Kamunduhan. Ay kamunduhan. So hindi ko na pasyadong pagpalawigin siguro ito. 1 John chapter 2, alam na alam niyo po yan. Ano sinasabi ni John? Ay 1 John chapter 2 verse 15. Okay? Ay 1 John chapter 2 verse 15. Puntahan po ninyo, kapatid. Anong tagubilin ni John? Alright? Alright? Love not the world, neither the things that are in the world. Christians, kailangan natin ang mga bagay-bagay sa mundong ito, pero wag natin mamahalin. Okay? Kailangan natin bumili ng pagkain sa malls, pero wag tayong malululong sa malls. Lalong wag kayong malululong sa McDonald's and Jollibee kasi sakit ang ibibigay po sa inyo. Totoo yan, kapatid. Ay totoo yan. Kaya yung mga anak ko ngayon, binabago ko na eh. Hindi na sa McDonald's, hindi na sa Jollibee, sa KFC na. Nalito tuloy kayo. Totoo yan. Hindi natin mamahalin ang mga bagay na yan kasi Kristiyano na tayo. Simple living. Amen. A simple living. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Pag minahal mo yung mga ipinopromote ng mundo na yan, kapatid, ang pagmamahal ng Ama ay wala sa atin. Kapatid, siguro hindi na natin masyadong palawigin about the worldliness, yung sistema ng mundo ngayon. Ano ang sumisira sa kabataan? Gadgets. Sabi nga, matalino ka kasi meron kang cellphone. Kaya mga anak ninyo, matatalino kanyo. Ang gagaling yung anak ko mag-English. Paano? Nagpa-print. Copy-paste niya yun. Uy, ang galing ng anak ko. Pagbasahin mo, di na pa may surat tanagan na. Tama. Yan ang mundo. Ginagawa tayong bubo. Nung araw, kapatid, puro lang kami kamay. Ewan ko, nabutan niyo, Brother Max, sa college. Nag-calculator na kayo, sir? Nung kami po, wala po eh. Ngayon, sa elementary, 2 plus 2, 4. Ginaganon-ganon lang, nung araw, 2 plus 2 equals 4, 2 times 2 equals 4. Kung kunami dyan, yan ang amin pong memorize. Ngayon, may memorization pa ang bata. Memorize niya yung mga games. May ML pa ba? Yan ang mundo. May yapon mo pa ito anak mo. Awanan barkada. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ay, alam mo yung anak ko walang boyfriend. Paano babaeng kasama niya? Sa tingin mo walang nangyayari. Uy, alam mo yung anak ko, ay, hindi makakapag-asawa yan. Kaya tuloy-tuloy lang yan. Kasi ang mga friends niya, lalaki, ayun, pares na silang mahahabang kilay. Dikolor na ang kilay. Yan, ang pamatay ng mundo. Ano pang susulingan mo? Sabi nyo, wag akong makisama sa babae kasi magkaka-boyfriend ako, magka-girlfriend. Sumama ako sa babae. Ano na naman? Sumama ako sa lalaki. Ano na naman? Totoo yan. Ay, totoo yan. Bakit? Wala nang pinili si Satan. Lahat nilagyan niya ng kung saan ka masira. Saan ang pinaka-safe na lugar? Even the gates of hell shall not prevail against it. Church. Kaya kung may anak kayo, ipagkatiwala nyo sa Panginoon, dali nyo sa church. Kahit papaano, may proteksyon.
ay may proteksyon. Kung ang church mga kapatid, sumablay, pero hindi totally masisira. Hindi re-reveal kagad ng Panginoon. At pag ni-reveal ng Panginoon, inaksyonan mo kagad, napuputol. Alright? Sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. Eh kung wala ka sa simbahan, sino magsasabi mag-resist ka? Eh lalong-lalo, ay, tita, gabi naman na. Dito ka na matulog, tabi na lang kayo ng anak ko. Dugyot na buhay yan. Ikaw pa ang nagpain sa kadimunyuhan ng anak mo. Matulog-tulog sa bahay ko yan, hindi asawa ng anak ko, sipain ko yan. You know why? Yan! Ang mundo ngayon, okay lang yan. Nakitulog lang naman. Woo! Worldliness. Kaya nga po si Satan, kapatid, ginagamit po niya yan para masira ang simbahan. Kamunduhan. Oh, alisin natin sa young people. Bakit ang Kristiyano hindi na nakapagbibigay ng tama sa Panginoon? Because of materialism. Materialistic. Pagka kumita, hindi ka agad yung sa Panginoon ang unahin, ay mamimili muna yan. Kung ano yung barya-barya, yun ibibigay sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor, mabuti pa sa restaurant, 10% tip. Pag nag-tip ka sa unggoy na waiter, pero pag naglagay ka sa Diyos na lumikha sa'yo, mas masahol. Totoo yan! Ay, totoo yan! Alangan makakain ka sa mga sikat na kainan na hindi ka maglalabas ng libo. Di ba? Pero hindi mo makitaan na maglagay sa sobre. Kaya kapatid, kahit na ihayain mo lahat ang mga tao na makita mo, pakainin mo kahit saan, at ikaw ay magnanakaw sa Panginoon. Worldliness. Akala lang natin kasi ang makamunduhan, yung nagsasama na babae at lalaki, ganito, mga young people, di natin alam, kapatid. How about materialistic na buhay, kapatid? Alright? Ay materialistic na buhay. Kaya nga po, kapatid, sabi po ni James, punta nga natin si James, nandiyan malapit si James, bago po, James chapter 4. Ang sabi ni James chapter 4, verse 4, Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Oh, maliwanag yan. Kung kaibigan mo na ang mundo, ano yung mundo? Ipinagpalit mo na ang Diyos. Inuna mo na ang mundo kaysa gawain mo sa Panginoon. Inuna mo na ang mundo kaysa mag-soul winning. Inuna mo na ang mundo kaysa ministry mo sa Panginoon. Sabi niya dyan, kapatid, is the enemy of God. Sabi ko, awayin na ako ng buong mundo, wag lang akong kaaway ng Diyos. Like Elijah. Si Elijah, pambihira, buong pwersa ni Jezebel. Jezebel ba tawag na? Right? Buong pwersa ng kanyang asawang hari. Natakot si Elijah, sabi ng Panginoon, bakit ka nandyan? Ano kinatakot mo? Kasama mo ang Panginoon. Minsan, kapatid, diyan tayo nadadali. Akala natin kung sino may pera, siyang magaling, siyang tama. Lalong-lalo kung nauutangan natin. Lalong-lalo kung naililibre tayo. Si pastor, wala man lang mailibre yan. Maniniwala ako doon, naglilibre, nagpapakain. Go ahead. Worldliness. Ay, worldliness. Yan ang pumapatay sa simbahan. Kaya nga, kung may kaunting pera yung mga iba na mayayabang, mayabang na. Sabi ko, go ahead. Subukan niyo ang mundo. Mamuhay kayo na walang Diyos. Tingnan natin. Ang Diyos, buhay kahit walang tao, pero ang tao kailanman hindi mabubuhay na walang Diyos. And last, ito yung madugo. Indifference. You know what is indifference? Wala pong
kalatoy-latoy. Indifference, kapatid, ibig sabihin, lack of feeling or kakaiba. Nagtatawanan na, nakasimangot pa rin. Amen! Amen! Natawa kayo. Indifference, kakaiba. Nag-iinit na lahat kasi lamig pa ng yelo. Ito kapatid, ang epektibo, pinaka-epektibo na weapon ni Satan. Akala mo, kasama mo, nandyan naman. Pero hindi mo alam, hindi pala nagsosoul winning. Akala mo, oy, okay ito. Okay yan. Wala man lang palang soul winning. Okay ito. Alam niyo po, that is indifference. Revelation chapter 2 verse 4. Ito po sabi ni John. Revelation chapter 2 verse 4. John, kasi nireveal ng Panginoon sa kanya ito. Sabi ni John sa Revelation chapter 2 verse 4. Alright, nandiyan na po kayo. Nevertheless, I have somewhat against thee. Wow. Because thou hast left thy first love. Oh, sabi ng Panginoon, I have somewhat against thee. Mayroon akong hindi maunawaan sa'yo. Mayroon akong kabigatan sa'yo. Because thou hast left thy first love. Kapatid, ang huwag niyong iwanan, yung first love po natin. Ano yung first love po natin? Ang Panginoon. Siya, unang minahal po niya tayo. Dapat ibalik natin yung pagmamahal sa Kanya. Si Kristo, hindi tayo kailanman iniwanan. Right? Ay hindi tayo iniwanan. Pero ang tao nang iiwan. Si Kristo, anuman kabigatan niya, kapatid. Nakarating na sa langit, anong sabi niya? Naghahanda ako ng mansions para sa inyo. Babalikan ko kayo. Mabuti pa nga si Kristo, umakyat na sa langit, naiwanan tayo. Sinong iniwanan niya? The Holy Spirit. Pero pag iniwanan mo ang Panginoon, anong iniwanan mo? Galit. Kaya ka nga iniwanan mong simbahan kasi galit ka eh. May puot ka sa puso. Ang mga nagtatampo-tampo sa simbahan, may puot sa kanilang puso. May galit. Di nyo ba alam na ang galit ay kasalanan? Ewan ko lang kung alam nyo yan. Chapter 3, verse 15. Ang sabi po ng Bible, kapatid, I know thy works. Pagka nang magkunwari, that thou art neither cold nor hot, I would thou wert cold or hot. Sabi niya, so then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and I increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Sabi ng Panginoon, kakabsat, ano sabi po ng Panginoon? I know thy works. Wala tayong may tago sa Panginoon. Pwede tayong magngingitian. Pwede tayong magkakamayan. How about your heart? May tinatago ka ba ng sama ng loob dyan? Kung wala kang itinatago na sama ng loob, bakit bihira ka na makipag-fellowship? Bakit iniiwanan mo na ang gawain ng Panginoon? Na kung saan pinaglagyan sa'yo. Actually, hindi akong naiwanan ang Panginoon. Pare-pares tayo ng kalagayan, inilagay tayo sa kanyang simbahan. Pag iniwanan nyo ang simbahan, hindi ako iniwanan ninyo. Ang Panginoon. I know thy works, sabi po niya dito, kapatid. Neither cold nor hot. Ano yun? Maligamgam. Gusto ng Panginoon, mainit tayo lagi. Ayun. Nagustuhan ko sinabi niya. Pero maganda yun, pastor. Sabi niya, tayong mga nasa simbahan, mainit tayo lagi. Yung preaching mo mainit. Sabi niya, ay, pinagpawisan po ba kayo? Bagong Kristiyano, naramdaman niya yung init eh. Ikaw kaya, matagal ka na dito, hindi mo na naramdaman yung init, eh baka nga manhid ka na. Kung hindi po, umaangat ka unti yung quit mo dyan, kapatid, baka namamanhid na po tayo. Yung bago lang, sabi niya, yung kailangan, pastor, mainit talaga tayo sa Panginoon.
Yan ang gusto ng Panginoon. Alright? Gusto niya yung totoo. Kung sa Kanya ka, sa Kanya ka. Kung hindi ka sa Kanya, hindi sa Kanya. Huwag kang magkukunwari. Alam niya kung maligamgam ang pananampalataya mo. Kapatid, alam niya kung nagkukunwari ka. I will spew thee out of my mouth. Sabi niya, niya mo dato nga kapin. Kape kat di mga nagburok. Kung na dati igurot. Dati kung mamayat ako, dati masinit gidilam. Inikamti kape ka, kunam no napudutan, ang gamutan. Di ka pa impapudot. Ayaw ng Diyos ng maligamgam. Kaya nga sa ating mga Kristiyano, ayaw ng Diyos yung paano-ano tayo. Go tayo! Woo! Huwag lang kapatid. Nag-o-observe lang hanggang ngayon. 7 na taon na, nag-o-observe ka pa. Malapit nang bumalik ang Panginoon, nag-o-observe ka pa rin. Ay, Basko naman, Mario Joseph. Pakabutan na tayo ng rapture niya, nag-o-observe ka pa rin. Wala nang hiya-hiya. Bira tayo. Patay kung patay. Indifference. Alam niyo po kapatid, hindi na po kinakailangan po na kontrahin ang katuruan ng salita ng Diyos. Unang-una, sinong kukontra? Wala. Hindi na kinakailangan kontrahin para mapatay ang simbahan. Ang gagawin lang ng dyablo, dalawa. Anong gagawin ng dyablo? Hindi niya kukontrahin yung doktrina dito. Hindi ho. Ang gagawin niya, gagawin kang tamad. Pag tinamad ka, hindi ka na magsusundo. Pag tinamad ka, hindi ka na babangon. Pag tinamad ka, hindi ka na mag-social winning. Pag tinamad ka, hindi ka na magsisimba. And indifference. Yung feeling, kakaiba ka. Lahat na tara na, soul winning tayo. Alam mo naman ako may raming dahilan lagi. Amen! Hindi na naubos-ubos na dahilan. Yan ang pamatay ni Satan sa kanyang simbahan. Tingnan niyo po, Matthew chapter 12 verse 30. Matthew chapter 12 verse 30. Tapos na po ako. Kakape na po tayo. Mainit na kape ha, siguraduhin niyo kapatid. Matthew chapter 12 verse 30 ang sabi ng Bible. Alright? He that is not with me is, nandyan po kayo? Alright, sige po, puntahan po ninyo. Sabi ni Kristo, he that is not with me is, lakasan natin, sungbatan nyo. He that is not with me is against me. Ulitin natin, against me. And he that gathereth not with me is scattereth abroad. Alright? Kung hindi ikaw, sabi ni Kristo, kung hindi ikaw ay sa akin, ikaw ay kontra ka sa akin. Parang politiko pala ito. Ano? Kay ano ka ba? O kay ano? Alright? Kung hindi ka kasama sa namin, kagrupo namin, doon ka. Sabi ni Kristo, kung hindi ka sa akin, kontra ka sa akin. Hello? Kapatid, sana nakita natin. Alright? Ano yung palatandaan ng indifference person? Okay na kayo? Amen! Ngumiti muna tayo. Alright? Number 1, symptoms of indifference. Number 1, irregular attendance of services. Irregular, pag nasa college ka, ako'y irregular third year. Hindi regular ang pasok mo. Right? On and off ang pasok mo. Sa Kristiyano, kapatid, ito yung nagpapakita na indifference po tayo, palatandaan, kung hindi po tayo regular sa ating attendance sa ating mga services. Anong kailangan po natin? Maging regular. Oh, amen. Oh, ano yung irregular?
Mapanak tulat ta, papunta lang ako pagka may time. Alam niyo yung mga sagot na yon sa mga unbeliever yon. Magsimba po tayo, pagka may time ako, pupunta ako. Sa mga hindi ligtas yun. Basta services, Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of one another. Sabi ni Kristo, huwag kang mawawala, anak, sa lahat ng panambahan. Panginoon, wala naman na akong oras. Baka ubusan ka ng oras ng Panginoon. Huwag mo idadahilan na wala kang oras sa Panginoon, kapatid. Siya ang nagbigay ng oras mo sa lahat, tapos yung sa Kanya hindi mo ibibigay. Alright? So sana nakita natin. Number 2. Alright? Kaya sabi ko kaninang umaga, you shout Amen! That is participation. One is, if you have that lack of participation in the services. Lack of participation, wala tayong partisipasyon sa mga services po natin. Anong number 1 na participation natin? Not shouting amen, but bringing what? People in the church. Ang papel ng miyembro, kapatid, magdala ng tao sa simbahan. Sinong asahan natin magdala? Tayo po. Yun ang number 1 na partisipasyon natin. I-share ang gospel at dalhin natin sila sa simbahan. Amen. Yun ang number 1. Maalala niyo po si Martha at si Maria nung pumunta ang Panginoon. Ang ginawa ni Martha, sige, trabaho ng trabaho sa kusina. Ang ginawa ni Maria, nakinig kay Kristo. Hindi po actually ang number 1 na participation natin sa church. Ano mang gagawin natin dito? Number 1 na participation natin, bring our family and our neighbors, our friends sa simbahan. That is our number 1 na participation. Pag nasa church po tayo, of course, nakaupo ka dyan, amen! You participate para po yung preacher ay mas lalo mabos ang kanyang kapatid. Alright? Number 2, lack of participation in services, worship, or Bible study. Kaya kung wala kang participation sa Bible study, kapatid, abay parang kakaiba ka. Hello? Kaya nga po, nagseset tayo ng Bible study for us na mag-participate po tayo. Amen. Pastor, hindi ako makapag-participate doon sa barangay di Matagpuan. Di dyan na lang sa barangay Harapan. Malapit. Dito na lang sa bahay mag-Bible study. Amen! Kasi kung ang dahilan, hindi ka makapunta sa ibang bahay, edi sa bahay ka mag-Bible study. Minsan kasi, kapatid, sabi ko, 28 years na rin akong baptist. Yung mga dahilan na yan, sabi ko, hindi ka makapunta doon, edi yung preacher na lang ang pupunta sa inyo. Amen. Alright? So wala pa rin, kapatid, yung atin pong participation, hindi dapat mawawala. Number 3, consistently arriving late to services. Consistently arriving late in every services. Kapatid, wag naman, kasi nagpapakita, nakakaiba po tayo. Nagpapakita na wala na tayong kagana-gana, kalmang-kalma tayo. Cool na cool. Sabi ng mga kabataan, uy, cool na cool si tatay Right? Ay cool na cool. Consistently arriving late to services. Maganda, kapatid, alam naman natin yung oras, ina-announce yung oras, nandito tayo before the time. Hello? Mga young people, bata-bata pa kayo, lagi kayong late. Hindi naman lagi. Paminsan-minsan, Pastor. Amen. Pero nare-recover natin yan. Amen? So wag tayong malilate sa services po natin. Nagpapakita na wala tayong gana. Ito, kapatid. Sa work natin, bakit kailangan natin ng work? Kailangan natin ng pagpapala. Kailangan natin ng pera. Kaya nga excited tayo, hindi tayo dapat malate Amen. Alright, okay pa ba kayo? Alright. Kung yung trabaho, kapatid, ayaw mong malate, bakit naman yung nagtalaga ng service, yung founder ng simbahan, at yung wino-worship natin, na nagbigay ng trabaho mo, nagbigay ng pagkakitaan mo, late ka. Isipin natin mabuti yung kapatid. Right? Hanggang pag-uwi, isipin nyo mabuti. Oo nga, no? Yung Diyos na nagbigay,
siya naman ang kinalimutan. Pero yung kanyang ibinigay, yun naman doon tayo naging masigasig. And isa pa, kapatid, isa pa. No efforts to win souls for Christ, to Christ. No effort. Ano yung no effort? Hindi nagbibigay ng effort para makapag-win ng kaluluwa. Pag hindi ka na nagkaroon ng effort, hindi ka na nag-schedule sa sarili mo na makapag-win ng kaluluwa, antayin mo na lang pagka, mayroon tayong church soul winning. Kapatid, kakaiba ka na. Kasi nga po, ang soul winning is our individual responsibility. Amen. That is your individual responsibility sa Panginoon. Tayo po, kapatid, ang binigyan ng karapatan at binigyan ng biyaya na magamit sa soul winning. Kaya nga po, kapatid, kung wala ka ng effort na mag-win ng kaluluwa, kapatid, manalangin po tayo. Manalangin po tayo. And last, hindi naman ito, wala na pong no personal or private studies. Kaya nga po kapatid, sabi ko, kapatid, mag-aral tayo sa Bible School. Personal studies mo or private studies, kailangan natin mag-study. Kailangan mo kapatid magbasa ng Bible. Amen. Kailangan mo kapatid magbasa ng Proverbs. Kung hindi ka man nag-enroll sa Bible School, hindi ka man Bible student, ikaw ay student of the Bible. Amen. Kaya nga, kinakailangan nating aralin nito. Alright? So, kapatid, sana po nakita po natin anong kailangan po natin, kapatid, pag sumikapan po natin. Last verse, Galatians chapter 6, verse 9. Galatia chapter 6, verse 9. Alright? Tama lang. Alright, Galatians chapter 6, verse 9. Ano sabi po na Apostol Pablo sa mga Galatia? Ito na. Sabi niya, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayong mapagod, kapatid, sa ginagawa natin sa Panginoon. Huwag tayong mapapagod. Of course, sabi nga po ng mga mothers, nakakapagod. Pero huwag tayong manghinawa. Alright? In due season, we shall reap if we faint not. Sa takdang panahon, may kanya-kanya tayong takdang panahon, kapatid. Alright? Ito yung pananggalang natin pag tinatamad na po tayo. Pag wala ka ng kagana-gana, kapatid, ito yung basahin natin. Alright? Let us not be weary in well-doing. I-memorize mo na yan. Alright? Para pagdating sa bahay, let us not weary in well-doing. In due season, we shall reap if we faint not. Wow! Huwag tayong tumigil na gumawa para sa gawain ng Panginoon. I-announce mo na sa bahay nyo yan. Tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Kapatid, ngayong hapon po ay sana nakita natin siguro ano ang kalagayan po natin. Wala na tayong persecution siguro, false teaching, worldliness, indifference. How about others? Sa'yo, kapatid, okay na siguro. Pastor, naiwanan ko na yung kamunduhan. Pastor, naniwala ako sa King James Bible yan ang tamang doktrina ng Panginoon. Pastor, ako po ay zeal. Meron akong zeal sa gawain ng Panginoon. How about others? Paano naman po yung iba? Kapatid, bakit kailangan natin magpatuloy? Kung itong bilang natin na ito, may kasigasigan na. Naniniwala tayo sa tamang doktrina. How about yung mga wala dito? Kapatid, yan ang pumapatay sa simbahan ng Panginoon. Kanina, nag-uusap po tayo, ang Panginoon gusto niya lumago ang simbahan.
Growing church, dapat ang Baptist Church lumalago. Pero pag hindi tayo mag-ingat, kapatid, sinungaling yan si Satan, papatayin po niya ang simbahan. Mamaya-maya, wala na yung isa. Mamaya-maya, wala na yung isa. Mamaya-maya, mayroon na pong nagtuturo ng ibang doktrina. Mamaya-maya, na-split na. Nagkaroon ng division sa church. There is no such division in the Bible. Multiplication mayroon at saka adding. Amen. Wala ring subtraction. Sa simbahan ng Panginoon, wala pong subtraction at wala pong division. Ang meron dyan is adding and multiplication. Tayo po'y tumayo, kapatid. Sana po ngayong hapon nakita po natin. Maging aware po tayo at maging nabantayan natin yung ating sarili, kapatid. Salamat po, Diyos, sa inyong kabutihan. Salamat, Ama, sa inyong katapatan. Pangunahan niyo po yung amin na pag-aralan. Mangusap po kayong hapon. Lain namin to sa pangalan ni Jesus. Amen.